ang malalim ng pagbabago ng buhay. In fact, meron tayong new listener Nag-message siya, hindi pumasok sa text ko, sa messenger ko. Kasi siguro may Viber siya, kaya nakapasok. Ang pangalan niya si Miss Imelda Fabe. How are you, Imelda? Siya ay supervisor at DepEd. I'm so glad. Sa Gingoong City Division. Hindi lang yung nasabi kung saan yung Gingoong. Saan balab ko yung Gingoong? Di ko alam. Kung saan, are you from Luzon, Visayas, Mindanao? Imelda, no? Sabi niya, I would like a copy of your topic today. That was last week, no? About life, tungkol daw sa buhay, paano talaga ang malalim at long term, mahabang pagbabago. Okay, pangmatagalang pagbabago, hindi na nagbago na isang linggo, balik na sa dati. Hindi ganoon, pangmatagalan. Okay, you give more positive vibes. Yun ang kanyang kwan, okay? So I directed her, to my YouTube channel. Talking about saan nyo mapapanood ang ating programa. Of course, live tayo sa radio DZRH, mag-usap tayo Miss Malu every Sunday 1 to 2 p.m. Pero, pwede na naman sa live streaming, YouTube naman. So, YouTube live streaming, DZRH News Television .tv. Excuse me. So, ulitin natin. YouTube live streaming DZRH News Television .tv. Pasok ko kayo sa YouTube. Pero, kung ang gusto nyo FB, FB live streaming din tayo sa FB. www.dzrhnews.com. Hindi pala. Okay, facebook.com, facebook.com/DZRH News Television. Ayan. Sa YouTube, sa Facebook ay facebook.com/DZRH News Television. Pero, tele-radyo tayo. Kaya kung meron kayong cable, nasa cable tayo cable. Kung signal ang inyong provider, channel 18 tayo. Okay? Now, pwede din sa internet live streaming. Ito yung www.dzrhnews.com. Click nyo lang ang RHTV at you will see me live. Of course, pwede rin i-text ang inyong mga comments, ang inyong mga reaction, ang inyong mga tanong. Okay? Sa aking private hotline 0919-873-1921. Yan ang pinakamabilis na matanggap ko ang inyong mga tanong. Kasi, yan, open all the time, 24/7, although sumasagot ako after the program at kung hindi kaya ng isang araw, basta within the week, sasagutin ko kayo. So, ulitin ko 0919-873-1921. Tandaan nyo text lang ang sinasagot ko. Hindi ako sumasagot ng phone call. Kasi hindi ko naman pwedeng sagutin yan habang ako nagsasalita dito at hindi rin naman miski after the program, no? Okay, kasi nag-iisa lang ako dito, hindi pwedeng sabay-sabay ang aking ginagawa. Alright. Ngayon, wala siyang pangalang bibinigay dito. Sabi niya, so ito lang, 7966. Sabi niya, salamat sa'yo. Salamat sa mga good messages mo. Sabi niya, unfortunately, wala siyang pangalan. Hindi ko alam kung guy or girl ito. Sa susunod siguro, pag hindi kayo nagbigay ng pangalan, miskin na alias nyo, mahihirapan akong sagutin kayo, no? Salamat sa mga good message. Salamat sa mga good message. Di ko na kailangan magbasa pa ng mga good words. Makinig lang ako sa'yo, nakakabusog na ng kalooban. Sabi niya. Okay, salamat naman. Alam mo, 'di ba? Besides being a radio host, no? Nang mag-usap tayo, Miss Malu. By the way, salamat sa ating mga patuloy na mga listeners na every week nag-i-increase, no? At dahil sa inyo napapanatiling nyo na mataas ang rating ng ating programa at marami naman salamat sa inyo, no? At kasi ang ating programa ay the very first
professional life coaching on-air program for the masses. Kaya marami yung salamat, no? So, ano ba yung sasabihin ko? Okay. Alam nyo, besides talk host ng ating programa, right? Ako alam naman ng regular listeners ito eh. Ako ay corporate consultant. Consultant ako. Ako ay tumutulong sa mga kumpanya. At tumutulong paano i-develop ang kanilang mga employees, no? So, learning and development consultant ako. Alam nyo, ang trabaho ng isang consultant ay siyang to search, lumingap, no? Lumingap. Kaya hanapin, okay? At alam ko sinabi ni Jota Rook yun, lumikap something. All right, basta humanap. Hanapin lahat ang hundreds and hundreds of millions of different information. Maraming information lang. Okay? Saliksikin ang mga hundreds of millions of information. At ito ay salain. Kasi hindi naman hulat ang information kailangan ng kliyente, kailangan ng negosyo. At hindi naman hulat ang information ay maganda. May mga information na nakaka-depress. Okay? So, ang trabaho ng isang consultant ay salain ang mga nalilikom ng mga impormasyon at ito ay i-discuss sa mga kliyente at gamitin para umunlad ang kanilang negosyo at gumanda ang performance ng kanilang mga tao. So carry over ng pagka-consultant ko itong radio program na sa dami ng mga impormasyon na lumalabas dyan ay sinasala ko kung ano ang makakatulong sa mga problemang dinudulog nyo sa akin. Okay? Katulad na lang. Sabi ko kasi sa kanya, makinig ka at sasagutin ko ang tinanong mo sa akin kasi matagal ko na itong pinaulit-ulit pero uulitin ko ngayon dahil marami na ang nadedesgrasya. Okay, kapag ito ang naging path, okay? Tatalahak nyo. Okay. Katulad na lang ni Shy Woman of Pampanga. Shy woman daw siya. Sige. Isang senior citizen daw siya. Okay, nakitext lang ako dito sa number na ito. Okay, kaya pala, no? Okay, ma'am, pwede pa po ba mag-asawa ang 64 years old na dalaga na walang karanasan? Siguro yung anumang karanasan, siguro walang karanasan makipagrelasyon. Okay, kasi puro batang edad ang lumiligaw sa akin. Mga between 29 to 30 years old. Ang problema, nililigawan lang siya through text. Nako po, yan naman, through text. Nade-develop na po ako maski sa text lang. Nako, Miss Shy. Makinig mabuti lahat ng nagkikipag-text at nai-inlove sa text at lahat na dyan, ha? Dalawang parte ang tanong mo. Okay, yung isang parte, pwede pa bang mag-asawa ang 64 anyos na dalaga at walang karanasan? That's the first part. Yung second part, tatalakayan natin na nade-develop na, okay, ang feelings mo through text. First part, second part. And first part, ayun. Ang sagot, pwede naman. Sino bang may sabi sa'yo na ang pag-ibig at pag-aasawa sa mga bata lamang? Alam mo yung kaibigan ko, okay, nabiyuda siya minsan. Yung 60 years old siya, nakapag-asawa siya ulit. Imagine mo. Tapos, naunang namatay ulit yung kanyang asawa. Ngayon, 73 years old. At meron talagang masugid na talagang hindi siya tatantanan. Kaya sabi nga, nag-iisip pa daw siya, 73. Ay malamang kapag nakapag-isip-isip siya, makapag-asawa siya ng 3 beses. O 73 years old, 64 ka lang, Okay. So, pwede. Ang sagot yan, pwede. Wala naman sa edad niya, sa tanda yan . Kung, okay? Kung gagamitin mo
ang edad na 64. Okay? Kung gagamitin mo yan sa gagamitin mo yan sa maturity, sa pagiging mature at hindi lang sa chronological age. 64 years nga ang age mo, pero dapat ang maturity level natin ay ganun din. Dapat, kasabihan dito, may pinagkatandaan. Okay? At age 64, ini-expect ko na emotionally at mentally matatag ka. Kaya ini-expect ko rin na kung ikaw gumawa ng desisyon, na ini-expect ko na ang paggawa mo ng desisyon at ang pamumuhay mo ay may sense, no? May sense at ito ay may and you act respectably, respectably and with sense. Yan ang inaasahan ko. So, dapat sa edad na yan, Miss Shy, okay, marunong ka na magmuni-muni ng mga bagay. Ano ang dapat at hindi dapat. At mentally at emotionally, mature ka na kaya hindi pa bigla-bigla ang iyong mga desisyon. At gumagamit ka ng tinatawag natin informasyon na tama para gumawa ng desisyon na long term. Alam mo ba pag-aasawa, ay hindi po pwede na, type ko tapos after 1 week, I made the mistake, hindi pala nakita love. Ayoko na. Hindi ganun yun na. Okay? Pinag-iisipang malalim yan at napakaraming beses. Okay? Second part. Pangalawang parte ng tanong mo. Okay. Yun ang napakalaking problem mo at ang mga kabataan at kung sino man yan na sa text lamang or sa FB lamang o sa chat lamang, okay, nakikilala ang manliligaw at through text lamang nagkakaibigan. Bakit malaking problema ito, ha? Okay? At napaka-dangerous. Ang sabihin ng ano ba dangerous sa Tagalog, love ko? Delikado, delikado. Okay, to have relationships through text. Okay, hindi sabi ni Miss Malu yun. Sabi ng siyensya at sabi ng research. Sige ha, bibigyan ko ng 3 rason. Bakit problematic at delikado yang umibig at pumili ng mapapangasawa via text at FB. According to siyensya. Okay, yung unang rason, according to science, kapag nakatanggap daw ang isang tao ng text, okay, kung may text, I love you, kung ano niya, basta nakatanggap ng text. Kaya ang ginagawa daw there is a part in the brain, meron daw parte ng utak natin na nagre-release ng isang chemical na ang tawag dopamine. Okay, ano naman ang trabaho na itong chemical na to? Pag na-release siya, ito yung tinatawag ng mga scientists na feel good chemicals, feel good. Sabihin, siya ang itong dopamine na to ang nagbibigay sa atin ng feeling ng masaya, excitement, feel good nga. It is a pleasure. It's a pleasure chemical na parang pleasure chemical na parehong-pareho daw ang reaksyon, okay, na nakakatanggap ng sex, ng text, okay. Okay, parehong-pareho daw ang sensation o ang feeling pag nakatanggap ka ng text kapag ikaw ay kumakain ng napakapaborito mong pagkain, yung siyang-siya ka, o kaya naman nakakatanggap ng regalo, okay, na gustong-gusto mo, ganun daw yun. Parang daw yung kahalintulad is a very same reaction. At lalong-lalo na, it is the same reaction na nafe-feel natin kapag tayo ay niyayakap, okay, at hinahalikan. Yan. At of course, same chemical ang nire-release kapag nagse-sex. Yan ang same chemical na nire-release kapag nakakatanggap tayo ng text. Kaya tayo ay kinikilig. So which means, therefore, hindi ito love. Kaya nade-develop, sabi mo nade-develop
Kaya yan nade-develop kasi you feel good. Ang sarap ng pakiramdam mo, pero hindi po yan pag-ibig. Okay? Chemical reaction lang yan. Kaya, alright, okay. Teka, hindi ko makita itong aking, kasi maliit yung sulat ko, okay? So, kaya gano'n, so bakit delikado ito? Kasi habang tumatanggap ka niyan, nakakasanayan ng utak mo. Kaya makikita mo, pag hindi ka nakatanggap ng isang text, depressed. In fact, yung flip side ng research ito, sabi ng flip side, kapag nakatanggap ka ng text, masaya ka. Okay? Kasi na-release ang dopamine. Ngayon, kapag hindi ka na nakakatanggap ng text dahil yung ka-text mo nakalimutan ka na, ito ang nangyayari. Ikaw ay nade-depress. Kaya 90% ng depression sa buong mundo ay dala ng Facebook, chat at text. Okay? Yan ang delikado dyan. Kasi habang tumatanggap ka yan, it is very addicting. Parang ang epekto sa katawan ay parang droga at parang yung alcohol. That's why you have addiction. Ayun siya. So nakikita niyo na? Alright? So, ang number one cause ng depression sa all over the world is digital. Yung mga gadget na yan. It's Texas and FB. Okay? Kaya delikado. So, yun na nade-develop na yan, hindi yan love. Miss Shai, hindi yan love. Okay. Pangalawa ng rason, ito rin, according sa siyensya, yung mga texts ang mga texts na yan kasi ang hirap Tagalogin English kasi yung research Okay. Yung mga texts na yan ay picture, ay portrait. Sabihin, yan ang ano niyan will be parang yan ang picture of an artificial personality, artificial life. Artificial. Ang sabihin, hindi makatotohanan. Bakit? Kasi yung tunay na personalidad ng tao at sitwasyon, okay, ay ginagamitan ng filters. Ang tawag ng filters dito ay sinasala. Kamukha. Kami ang iniinom namin kasi madumi na ang tubig na inumin Okay? So anong ginagawa niyan? Sinasala yan kaya filtered water, distilled water, bottled water. Anong ginagawa niya? Dumadaan niya sa makina at sinasala niya ng mga bato, mga impurities, mga bacteria para ang iniinom natin ay clear water. Yan ang trabaho ng filter. Okay? Ang text daw ang trabaho niyan ay fini-filter ang tunay na ang realidad, ang tunay na reality. Okay? Kasi yung mga nagte-text sa'yo, since hindi mo kakilala, pwede silang mag-ibang identity. Okay? Magpanggap. Okay, magpanggap. So what you have is ang taong nagbabalat kayo. Tamo sa FB. Nakakita ka naman ng picture ng mga kaibigan mo na pinopost na sa FB, malulungkot sila at may problema sila at wala silang makain. 'Di ba? Anong pinapanood? Yung the best. Na sila masaya. Okay, miskin isang minuto lang, okay lang 'yon. Sabi nga nila, bago daw kainin ang mga in-order sa restaurant ay ito daw ipinipicturean. 'Di ba? Para ipakita sa mga kaibigan, oy, masarap na kinakain ko, 'di ba? So, can you imagine? Yung nade-developan mo ay hindi pala yun ang tunay na pinapakita niyang pagkatao. Siguro pwede sa umpisa para magkakilala lang kayo, pero para ma-develop at mahulog ang loob mo na hindi mo pa nakikilala ang isang tao ay malaking problema yan. Okay? It's 1:23 in the afternoon. Yung pangatlong rason, according to siyensya, bakit delikado yung mai-inlove ka sa manliligo sa text, no? Bibitinin ko kayo. 1:23. Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Stay tuned. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time.
Dahil ang may Pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also Okay. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang life coach ng bayan. Nangingilala ang aking mga controls dito kasi maginawi. Pag maginaw yung aking kuko, sumasabit. Okay. Alright. Wala siyang pangalan. Sa susunod pag walang pangalan, hindi ko sasagutin. Kasi hindi ko alam kung lalaki o babae ka eh. Alright. Sabi nito, paki-advise sa nag-text na paki-advise sa natin, Mishai, paki-advise daw sa'yo, niloloko lang siya ng kabataan. Aba, talaga, marahil di pa niya naranasan ang mabigo. Alaka, wag ka mabigo. Okay, sa bagay, di mo siya masisisi. Okay, ayoko na sabihin to, baka ma-hurt siya. Okay, kahawig po kayo ni Alice Dixon. Talaga? Okay, ilang debut na po kayo? Mamaya ako bibilangin yan. Mahina ako sa arithmetic eh. Okay, pero meron na akong bibigay sa yung parang clue kung ilang debut na ang dinaanan ko. Alam mo, pag kumakain kami sa restaurant, na asawa ko, okay, ng love ko, meron kami 20% discount sa aming pagkain. Okay? So, meron ka ng ideya, ha? Sige. Fine. Now, yung pangatlong rason ayon sa siyensya, kaya napakadelikado at yan ang malaking problema yung nagkaka-relasyon sa mga texts lang. Okay. Ang mga relasyon na nabuo through text ay makukonsider na superficial. Ang ibig sabihin ng superficial ay mababaw. Kasi bakit mababaw? Kasi hindi naman yan pinaghirapan eh. At saka, okay, hindi naman sila invested. Ang tawag doon, kasi po sabi mong investment. Pag ikaw pumunta sa bangko, nagbigay ka ng isang daang pesos o 1,000 at dagdag ka ng dagdag at inaalagaan mo yung account mo, nagkakaroon ng interest sa yung mayabong. Yun nga. So, somebody who is not invested in a relationship, wala naman siya investment sa'yo eh. Puro text lang. Hindi naman siya nahirapan na umakyat ang ligaw. Hindi naman siya nahirapan i-meet yung mga magulang mo. Hindi naman siya nahirapan na ilabas ka man lamang at
pakainin ka, like date. Wala siyang investment sa'yo. Wala siyang paghihirap sa'yo. Kaya wala siyang commitment. Okay? Kaya kung nataypan kang textan, okay. Kung hindi, wala, hindi conveniente, okay, hindi nagte-text. Ganyan siya. Wala namang siyang sakripisyo at pinaghirapan tungkol sa'yo. In fact, okay, madaming cases. Hindi na sa Pilipinas, in America, right? Tumataas, no? Ang percentage. Nakipag-text, nagsagutan sa text, naging steady sa text. Hulaan nyo, nakipag-break sa text. Mga walang mga modo yan, walang manners. Imagine, makikipag-break ka ng relasyon mo sa text. Bakit hindi mo harapin yung lalaki o yung babae para sabihin mo bakit ka nakikipag-text? O, di ba? Kasi, alam yan. Kasi wala nga siyang, walang investment. Kaya delikado yan. O, etong suggestion ko, Miss Shai. Suggestion ko. Bakit kaya hindi ka lumabas ng bahay mo, makipagkaibigan ka, okay, makahalubilo ka? How? May mga kaibigan ka? O di sumama ka sa kanila. Okay, ang pinakamainam dito will be sumama ka sa mga grupo ng kababaihan. Alam mo, ito iniisip kong I'm thinking about this seriously, no? Gusto kong mag-volunteer sa Duterte Kitchen. Okay, mga volunteers. Yan. Ang daming OFWs na pagdating dito sa Pilipinas, alam mo kung saan sila nagbo-volunteer, bino-volunteer nila yung kanilang time, yung kanilang mga pera, doon sa Duterte Kitchen para maraming tao ang matulungan. Mga volunteers, yung makakakilala ka ng maayos na mga tao doon kasi volunteers, imagine mo, may puso yan sa kapwa nila. Or mag-volunteer ka sa simbahan ninyo. Okay? Yung aking mother-in-law, how are you, Ima? Palagi na, palagi yung nakikinig eh. Alam mo ba, at 88 years old, member siya ng knitting club. Knitting. So, meron siyang hobby. Member din siya ng gintong samahan doon sa UP. Diliman, doon siya nakatira eh. Diba? Dati kasi siyang professor eh. Yeah? So, gintong samahan, ano mong ginagawa ng mga gintong samahan na yan? Will be, every now and then, sila nagpupunta kung saan-saan, kumakain lang. In short, marami doon na nakakakilala na biyudo at biyuda. Kung companionship lang ang kailangan mo. Kasi at 64, hindi na kayo magkakaanak. Okay? Companionship na lang. Kasi mga tunay na tao ang makikilala mo. Ayos? Ha? Mishay? Alam mo, siguro dapat makilala mo itong taong to. Ang problema, hindi ko lang alam, wala namang pangalang ibinigay. Sana lalaki ito para pero sana baka makilala mo at okay, magkatulungan kayo. Kasi gusto niyang malaman, okay, kung alin daw ang mas magandang gawin. Magnegosyo dito sa Pilipinas o mag-abroad. Ayan ang tanong niya sa akin, 'di ba? Problema dito will be hindi ko alam kung ilang taong ka na ba, okay, may edad ka ba, bata ka ba? Alam mo maraming yan sa susunod, okay, sa susunod, magbibigay kayo ng pangalan, miski alias, para malaman ko babaeng lalaki. Pangalawa, sasabihin yung edad ninyo. Alright, edad ninyo. Okay? At kung anong natapos ninyo, parang alam ko na anong tawag doon? Na i-match. Okay? I-match ko yung mga ideas ko sa inyo. Kasi kung ikaw 21, okay, iba. Kaya ang tema ng sagot, kung ikaw 64, natural, iba rin naman ang sagot ko, no? Okay, so baka mamaya hindi tumama sa'yo, sasabihin nga si Miss Malu, ang tawag doon, lihis ang sinabi sa akin, hindi bagay sa akin kasi matanda na ako eh. Okay? Sige. Sabi niya kasi, gustong-gusto ko pong magnegosyo, pero natatakot kasi ako baka hindi umunlad. Yun daw. Kumpara, if magtrabaho ako sa abroad, every month may salary. At makakaipon ako. Pero, may palagi siyang pero, natatakot ako. Natatakot ka ulit? Okay, baka hindi maganda mapuntahan kong employer. Saan tayo pupunta niyan? Ha? Okay. Sige. 3 points and bottom line, no? Sige. Ang first point, alam mo,
ang pinakamalaki at pinakamabigat na problema mo ay hindi kung ano ang dapat mong gawin kung magnegosyo o mag-abroad. Hindi yun eh. Alam mo, sekundaryo lang yun. Okay? Ang primero will be dalawa. Okay? Yung problem mo of fear. Takot. At ang pangalawa, okay, will be lack of reality check. Ang sabihin, wala kang grasp of reality. Okay, ang ibig sabihin nun, ayun, love ko kasi, no? Salita ka dito. Nahihirapan na ako. Okay, sabi ng asawa ko, mukhang hindi nakasayad ang paa mo sa lupa. Mukhang hindi mo alam ang tunay na realidad sa mundong dakilang ito. Yan ang pinakamalaki at pinakamabigat na problema. Yung takot at hindi nakasayad ang paa mo sa lupa. Okay, bakit? Sasabihin ko sa'yo. Bakit nasabi ko yun. Unang rason. Alright? Unang rason. Yung ideya mo na baka hindi umunlad. Right? Ang realidad, 99.99% lahat ng negosyo na sikat na ngayon ay nag-umpisa sa what? Sa dami ng problema at sa failure, kabiguan. Minsan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, siguro yung pang-sampu lang sila gumanda ang kanilang negosyo. You know, walang bihira, siguro 0.01% na pagpasok sa negosyo, okay, unlad kagad. Alam mo ba ang basihan bakit ganon? Kasi anak sila, okay, ng milyonaryo at anak sila, okay, ng malaki na yung negosyo. Ang tawag namin dyan child of the owner. Okay? At napakalaki kagad ng kanilang puhunan. Kung milyon-milyon ba naman ang puhunan mo, pagkatapos, okay, nakahanda na lahat dahil yung tatay mo kilala sa negosyo at meron ka ng network, di malamang nga, ganon. Pero 1% lang po yan ng tao sa mundo, even in America. Okay, 99.99% nag-uumpisa sa maliit at nagkakaroon ng kabiguan pero banat pa rin sila hanggang sila ay maging successful. Okay? Meron akong ibibigay sa'yo, ha? Ito, research. Kung gusto mo, mag-research ka na sa sarili mo, pero bibigyan kita ng tatlong tinatawag nating famous. Okay? Tatlong famous na tao, no, na ang na nabigo silang maraming beses bago sila naging successful. Kilala mo si Oprah Winfrey? Si Oprah Winfrey. African American billionaire. Bilyonaryo na. Okay. Dati, okay, yung unang-unang ng trabaho, she was fired. Ano ba fired? Pinatalsik, pinatalsik. Okay, inalis sa trabaho. Okay, doon sa kaunang-unang niyang TV. Kasi TV TV host. Sa TV job niya as an anchor. Nalayas siya. Pero ngayon, anong ginawa niya? Siya may-ari siya ng cable station sa Amerika. Sarili niya ng istasyon. Hindi lang siya siya may-ari ng istasyon. Siya rin ang nagpo-produce ng the longest running and most successful show syndicate. Para bang yung noontime show? Yung Itbulaga, ayan, okay, na franchise na yan sa iba, parang kanyang ganun kahaba yon. At syempre, bilyonaryo na siya. Pero yung unang-una niyang trabaho, okay, the TV host siya ay sinibak. Ayun, I'm looking for that. Siya ay sinibak sa trabaho. Okay? Pangalawa, kilala mo si Steven Spielberg. O kung hindi mo kilala si Steven Spielberg, alam mo yung Star Wars franchise. Correct. Now, ang may-ari ng franchise na yon ay yung producer na si George Lucas. Pero, yung kauna-unahang Star Wars pelikula, ang nag-direct ay si Steven Spielberg. Okay? Alam mo ba, yung nag-aaral siya, sabi ng teacher niya, itong batang ito walang paroroonan. Bakit?
Hindi nakikinig sa teacher. Siya ay malayo ang tingin sa labas sa bintana. At palaging drawing ng mga aliens. Mga aliens, no? Na, ganyan. These are the very same aliens na ginamit niya sa Star Wars, yung kauna-unahang Star Wars. Okay? O ngayon, tapos, yun na nga. O gusto niya magkolehiyo. O na-reject siya. Imagine mo, gusto niya mag-college, may pera naman siya, ni-reject siya ng University of Southern California School of Cinematic Arts. Abay, na-reject siya. Siguro sising yung universidad na yun. Kasi si Steven Spielberg ay one of the highest paid directors in Hollywood. Lahat ng mga pelikula niya ay puro blockbuster lahat. Okay, yan. Isa pa. I'm sure you have heard of Disneyland. Kung hindi, sino ang nag-create ng Mickey Mouse, Donald Duck, lahat ng Disney. Alright. Ang nag-create niyan, ang creator niyan ay si Walt Disney. Yan ang pangalan niya. Kaya nga Walt Disney siya yun, tao yun. Alam mo ba, ang unang trabaho niyan isang reporter sa isang newspaper sa Amerika. Sinibak. Sinabi sa kanya ng kanyang editor. Okay, sabi sa kanya, he lacked imagination and had no good ideas. Sabi yan, hindi ka pwede kasi wala kang imahinasyon. At wala kang good ideas na mako-contribute sa newspaper na ito. Siguro halos magpakamatay na yung editor na yon dahil tingnan mo, Walt Disney is all over the world. Okay. Marami pa yan. Gusto mo 100? Wag. Wala tayong panahon. Okay. Pero it is only to prove to you, iho, okay, alright, na yung isip mo na kailangan na unang try mo pa lang, kailangan umulad ka na. Kaya sinasabi ng asawa ko, wala kang grasp ng tunay na reality. Kasi ang realidad, bago umunlad, ay magkakaroon ng problema at maaaring mag-fail pa. So, ano ang kailangan mo kung gusto mong negosyo? Ang real dad will be matatag ang iyong puso at matatag ang iyong puso at ikaw ay determinado. Na pag ikaw ay medyo nadapa, ikaw ay tatayo ulit. Ano sinasabi mo, love ko? Okay, ayun. Okay. Kung mahina daw ang loob mo, sabi ng aking love, ay hindi ka pwede sa negosyo dahil ang tindi ng stress sa negosyo. So, kailangan akseptahin mo, ito ang realidad. Okay? Now, second point. Okay. So, which means, ang gagawin mo? Di ba? Bitin. Okay, babalik si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. When you use Pride Barretta, quit staying away, formula. Goodbye ang tumitmancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw ka, ang dami ng malalaghan mo. Goodbye tumitmancha, hello Pride Barretta. Bilang mga eksperto, anong masasabi nyo sa tindi nito? Kumukulong tubig, sabay is. Unang sinusubok para sa bakterya, di mapasubo. Ang mga smart sa hugasin, ngayon may katapat na smart din. Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Magaling. Magaling! Sa presyong magaan din. Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. ACS. Hindi porke balita, seryoso usapan. Pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter
at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Makuha Elizalde, check out her website at www.lisamakuha.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Makuha. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Makalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga. Tiya, tiya, tara na, tara na, tara na. Ikaw ako sila kayo sa Star City, tara na. Tara na, sa Star City, tara na. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:44 in the afternoon. Okay, ito is a very, very critical time, no? Kasi lahat halos, okay, you're talking about 90% of our new listeners, okay, ay natsetsempohan. Natsetsempohan tayo the first time. Kasi, siguro naiinip sila, naghahanap-hanap na sila ng ibang istasyon, natsetsempohan tayo. Sabi nila, gusto daw nila naririnig nila at tuwing Sunday, ito ay iniintay-intay niya na. So, kung kayo first time nakikinig dito, will be you're one of those, no? So, Miss Malu Cervantes po, ang inyong life coach ng bayan. Ito po ang mag-usap tayo, Miss Malu, the very first professional life coaching on-air program for the masses. Okay? Yung mga texts ho ninyo, yun ho aking sinasagot. Pero hindi ho lahat ini-ere ko. Yun lang ho marami ang makikinabang kasi halos pareho ang kanilang, nananaranasan. Alright. Sige. Yung second point natin, hindi ba? Now, since lahat ng negosyo ay dumaraan sa matinding pagsubok bago pa lang sila maging successful at umunlad. Now, bibigyan kita ng 3 konsiderasyon kung sakaling maisipan mo pa rin mag-try ng pagnenegosyo. 3 konsiderasyon. Ang sabihin, ito yung iisipin mo bago ka sumabak, okay, sa anumang negosyo, no? Ang unang-una would be, okay, ihanda mo ang puso mo, okay, sa matinding, disappointments, sa matinding, determinasyon at hard work na kailangan matatag ka. Ihanda mo yan. Darating yan. Pangalawa, kailangan malaman mo, okay, kailangan may puhunan ka rin maski papano. Ang puhunan ay depende kung anong klaseng negosyo ang itatayo mo, pero kailangan meron ka, maski na maliit, okay, meron kang pang-umpisa. Alright, para realidad nga, you have to be realistic. At itong pangatlo na konsiderasyon ang pinaka-importante. Depende sa negosyong itatayo mo. Depende yan. No, ngayon, ang kailangan mo dyan ay kaalaman, knowledge and skills. Knowledge is kaalaman. Okay. Ang sabihin, ang negosyong papasukan mo, dapat may alam ka. Huwag kang papasok sa negosyo na wala kang alam at magkakaroon ka lang ng partner na lahat yun na nakakaalam. Baka pagising mo isang araw, wala nang negosyo sa'yo. Okay? Kamukha meron akong kaibigan. Gusto daw niya mag-parlor. O sige, fine. Beauty parlor, that's very nice. No? A beauty business is, kikita yan. Ang problema, hindi siya marunong maggupit, hindi siya marunong mag-manicure, hindi siya marunong lahat. So, mapupuhunan na lang daw niya. Ay, lagot ka. Alam mo ba kung, kasi pag nawala lahat yung mga, anong tawag doon, yung mga beauticians mo, paano yan? Kaya hindi mo alam kung paano ang mga presyo-presyuhan dyan. Diba? Okay. Alam mo, makinig ka doon na, alam ko every afternoon to, hindi ko lang malam oras, yung Go Negosyo, RH din ho yun, Go Negosyo. Kamukha nakinig ho ako noon, may sinasabi yung guest nila, yung maganda daw yung basics. Alam basics? Yung yung bigasan. Yan. Basta pagkain daw. Yan. Maganda daw yung negosyo ko, konti lang ang kailangan na puhunan. Pero
Pero kailangan marunong ka magluto, marunong ka, ganun ba? Yung isa daw yung TLC, tatandang-tanda ko yun eh. TLC is tubig. Manegosyo sa tubig yung mga distilled water, yan. O kaya naman daw, laundry. Oo nga, di ba? Pero alam mo, kung saan kikita yan at kung magkano. Yung mga ganun ba, in short, kaalaman. Okay. Pangalawa, kailangan mo din ng kapasidad, skills. At least basic ba, marunong ka bang mag-pricing? Alam mo ba kung magkano yung magkano ang paggawa? Meaning, how much ang cost ng production? Oh, how much? Okay, para ang selling price mo ganun, baka malugi ka. Yung mga ganung bagay, no? Okay? Now, yung third point naman, sinasabi mo, magtrabaho ka, makakaipon ka abroad kasi meron kang monthly salary. Ang tanong ko sa'yo, sigurado ka? Marami akong kilala. Hindi nakaipon. Ang tagal abroad, hindi nakaipon. Bakit? Lahat pinadadala dito sa Pilipinas. Hindi naman sinisinop dito eh. O kaya naman, nandun, nagkaroon ng pangalawang pamilya. Wala rin. Diba? Okay. At tama ka. Yung hindi mo sigurado kung yung pagdating mo doon, 6 months ka lang pala, papauwiin ka na dito. So, ang mainam dito, to mitigate the risk. Mitigate means matinding pagsususi para madepensahan mo ang sarili mo, no? Mag-research ka. Lehitimo ba yung agency papasukat mo? Okay. Talaga bang merong demand dyan? Baka naman pagpunta mo dyan imbis na sinabi sa'yo, doon ka sa kumpanya, ginawa kang sex slavery. Nakakatakot yan. Alright? Sige. It's 1:50 in the afternoon. Alam mo, sabi ng isang texter ko, alright, wala na namang pangalan. Okay, sabi nga, hello to the gorgeous Malu Cervantes. Oh, gorgeous, love ko, minsan I gained 10 pounds yung paggagaling sa Amerika. Hirap ako makaalisin yun. Anyway, Happy New Year. Sabi mo rin sa interview sa'yo sa DCRH before New Year. Ay, alam ko yan. Yung ginising ako ni Henry Uri para tanungin ako kung ano masasabi kung, tips sa ating mga takapakinig. Medyo pupungas-pungas pa ata ako noon. Okay. Sinabi ko na on how to magtipid. On how to makatipid. Okay. Na live within your means. Sinabi ko yon at dadagdagan ko, mas mainam kung live below your means para meron kang maipon. Okay. How about us naman po na kahit anong pagtitipid, kulang pa rin. Paano kami makatipid? Yun ang sabi. Sabi niya, love ka. Alright. Sige. Sige. Alam mo, ang gagamitin nating prinsipyo dito, there's a principle. Kumbaga, last week, ang principle na ginamit natin sowing and reaping. Magtanim at mag-ani. Ngayon naman, ang principle natin na gagamitin ay distinguish between needs and wants. Sabihin, kailangan mong malaman ang malaking pagkakaiba ng basic na pangangailangan at yung gusto mong sa buhay. Iba yun. They're worlds apart. North and South po yan, ha? Okay, hindi ko kasi alam kung ilang taong ka na, no? Okay. Ang first point would be, ang needs are basic. Sabihin, ito ang pangangailangan para mabuhay ka sa mundo. To support life. Okay? Now, kung siyensya at ang anong pag-uusapan natin, basic, food, clothing, shelter, at of course, health. Alright, sabihin, kailangan mong kumain ng 3 beses isang araw. Kailangan meron kang damit. Ganon. Yun ang basic needs. No? But everything else is dispensable. Ang ibig sabihin, kailangan mo ba ng cellphone para mabuhay? Nako, kung ikaw bata, parang buhay mo na nga yun eh. 'Di ba? Pero sa totoo lang, pag wala ka bang cellphone, ikaw ay, kung may pagkain ka, wala kang cellphone, mabubuhay ka, 'di ba? Okay. Example, yung pwedeng wala, sigarilyo. Sigarilyo, basic ba sigarilyo? Beer, okay? Load sa cellphone. Okay, ano pa? Para mag-surf, magse-surf ka? Kailangan pumasok ka sa FB. Kailangan ka mag-soft drinks, etc., etc., etc. Diba? So, kung lahat yon, pwede mong alisin, okay, meron ka pa rin pagkain. Now, sa pagkain naman, meron din naman basic na pagkain at yung gusto. Sabihin, okay, ako alam nyo ba,
ang aking paboritong kainin, miski araw-araw pakain mo ko ng sabaw na ito, ay malunggay. Okay. Napaka-healthy ng malunggay, talo ang mga steak. Now, okay, kung pagkain yun, di ba, malunggay. Kung ang gusto mong pagkain steak, talaga nga naman, di ba? Okay, kape na pwede mo ng pupunta ka sa mga class na mga coffee shop na ito, di kape pa rin yung. Pero ang isang order ng kape 98 pesos. Yung isang 3-in-1, magkano nga ba yun? O, diba? Ang laki ng diferensya. Yun ang sinasabi ko. O ngayon, clothing. Okay. Kailangan ba may labels? Kailangan ba imported? Kailangan ba yun na palaging bago? Ang iniisip natin dito ay, ang tawag nito, ay malinis lamang at maayos. Diba? So, ang ibig sabihin, okay, shelter. Kailangan ba yung bahay mo saksakan ng laki? At kailangan ba naman ay lahat ng mga furniture? Diba? Would you know that yung aming sofa set, ito totoo to sofa set namin at saka yung aming dining table, okay? Yun ang aming kauna-unahan na binili how many years ago? More than. Nga pala, kasi kung 35 years na kaming ng lab ko, 35 years na nga pala yon, 'di ba? Kasi nang una-unahan namin Hindi ko pa pinapalitan. Ang ginagawa lang ng lab ko, artist ito kung anong ginagawa doon, pinapaganda niya. Pag kailangan kong bumili ng bago, lumipat kami ng bahay, Okay, miski na bago yung bahay namin, hindi pa rin bago yung muebles. In fact, yung bahay lang ang bago. Lahat ng gamit namin, dati naming gamit. Diba? So, miski na sabihin mo sa akin na food, clothing, shelter ay basic, pwede ka pa rin ng doon, no? Okay, sige na. Admit ko na. Baka hindi ka pwedeng, nang walang cellphone. Ako din Hindi pwede dahil yung klinga ito, tawagan ako. Pero anong klaseng cellphone? Kailangan ba laging latest yung cellphone mo? At kailangan ba naglo-load ka? I never check, I never surf, I never use data sa cellphone ko. Kasi sa bahay, opisina ko, doon ako nag-i-email, doon lahat. Hindi ako nagsisurf. Okay? Kasi basic lang sa telepono ang kailangan ko. Okay? Text at tawag. Yun ba? Diba? Okay, yan siya. Now, second na puntos na ito will be, dalawa lang pwede mong gawin. Either limitahan mo ang gusto mo o kaya ikaw ay mag-sideline para meron kang extra. Yun lang. Or, okay, sabi nga ng lab ko, kasi sabi nga niya, kulang pa daw mamaluktot daw tayo. Sabihin, limitahin mo, maski na yung basic needs mo. Okay, you choose sa mga pagkain kung ano yung masustansya, pero mura. Yung mga bagay na pwede na namang wala, ay, you have to learn contentment. Now, kung gusto mo naman makatikim-tikim, ang masarap-sarap dyan, di pa minsan-minsan lumabas ka, pero pag-ipunan mo muna. Okay? At hindi madalas. Well, kung talagang gusto mo, okay, nang maka-afford nito, kung ikaw ay nagtatrabaho, mag-sideline ka. Okay? At meron akong kaibigan, mahilig siya sa inalis niya yung kanyang paninigarilyo at yung pagbibir niya. Alam mo kung magkano ang na-save niya ng isang buwan? 1,650 pesos. Say mo. Okay, sa mga pupulutin yung 1,650 pesos, inalis ka lang. O di, naging pa siya, alam mo ba't inalis yung paninigarilyo? Kasi natakot siya na magkaroon siya ng lung cancer, no? At natakot siya doon sa kaibigan niya kasi umiinom, palagi itong gabi, kasi relaxation daw Di ba? Nagkaroon ng cirrhosis of the liver. Kailangan mo palang takutin para umistop. Ayan. Okay. So, nakalibre siya ng gano'n. Kami ng love ko, ang taas ng bill namin sa electricity, sandali lang. Sabi ko, ang taas ito? Tayo na naman dalawa, tsaka kasambahay. Kasi, yung aming refrigerator, na 35 years din, okay, ay, ang laki. How many cubic feet yun? Basta yung pinakamalaking cubic feet kasi naman yung mga bata lumalaki. Wala na mga bata pinamigay ko at maliit lang ang aming refrigerator na sa amin lang. Kaya how much per month? 3,000 pesos per month ang nawala
sa aming bill. Okay? Tapos, inalis ko ang aming microwave. Bakit? Masama, sabi ng doktor, masama daw yung ano noon yung kuryente doon kasi 'di ba, nagkaroon ako ng endometrial cancer and all of that. O 'di ba? A further 1,500 ang nawala sa bill namin. Kasi, inalis ko yon, tapos lahat ng mga, except for the refrigerator, lahat, dati kasi pag naka-plug, ayun na lang, ang gano'n ng plug. Hindi, pag umaalis kami, lahat yun inaalis namin ng plug. Ganyan. O de, nakalibre kami. Pero basic yun, di ba? Tapos, dati aksaya ang asawa ko kasi gustong-gusto niya, maliwanag ang aming bahay. Ayan, pinagpapapalitan lahat ng aming light bulb ng ano yun? LED. Yan, LED. Kasi, maliwanag na, pero ang konsumo, mababa. Pinagpapalitan yung lahat yan. Kitams? So, 50% ang naaming na-save sa bill. Masaya kami. So, meron kaming, yung na-save namin, siyempre, saving siya. Tapos, every now and then, na kami kumakain sa labas. Yun ang aming gusto. Ayos ba? Okay. So, ayun, kung ayaw mong limitado, di kumuha ka ng mag-sideline ka. Okay? So, bottom line, kaya mahirap magtipid ay dahil maraming gusto tayo na hindi naman natin kailangan para mabuhay ng matiwasay. Kasi nakasanayan na natin yan. Okay? At ginagamit natin yan pampasaya sa buhay. Ayun sabihin, ginagamit natin bagay para i-fill up kung ano yung kulang sa atin. Alam mo, ang maging masaya, hindi kailangan maging expensive. Right? Dapat kung maayos ang pagsasama natin, masaya tayo, maski na hindi gumagasta ng miski papano, okay, basta nagkakasama-sama lang at maganda ang, in other words, okay, the relationship. Okay, walang emptiness. Ginagamit kasi natin yung mga bagay pang puno dahil ang feeling natin parang kawawa tayo, hindi tayo masaya. Remember this, ang mga gamit hindi pwede magbigay ng pangmatagalan na kaligayahan. Okay? Ayan. Okay. Now, yung iba, next week na natin sasagutin na. At maraming salamat to sa hanggang nagtitext at natutuwa pa rin sa narinig. Napaka-practical daw sa buhay. Okay, so, tandaan natin, di ba, hindi mawawala ang problema sa mundong ito. Hindi mawawala yan, always yan. Pero, I keep on saying, and I believe it, no, that life is always beautiful in spite of that. No? Okay, it's 2:01 in the afternoon. Huwag ko kayong alis dyan. At stay tuned for MBC Sports. No? Okay, kaya napapasalamat ako kay Hef. Ayan, yung aking unang nagtulong sa akin yung bagong-bago lang ako dito. Ngayon hindi nga na dati yung wala akong katigil-tigil sa mga breaks eh. Hindi ko daw siya pinapansin. So ngayon nasanay na ako, Hef, no? Alright. So maraming salamat sa pagtulong mo at sa lahat sa inyo, no? Ang ating ang ating tandaan lang would be, okay, so lahat ng bagay may kasagutan. Okay, lahat ng problema may meron yang solusyon, no? Pero ang ating dapat isipin is life is beautiful. So, namamaalam ho si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Tayo ho magkasama-sama na naman next Sunday. Live ho tayo 1 to 2 p.m. So magandang hapon po sa inyong lahat. Samahang pinagtibay na ng